Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikalimang kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Paglalakbay ni Don Juan mula sa mga saknong 110 hanggang 140. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Labis na nag-aalala si Haring Fernando dahil sa hindi pagbabalik ni na Don Pedro at Don Diego mula sa kanilang paghahanap sa Ibong Adarna. Dahil dito, lumubha ang kalagayan ng hari at lalong nadagdagan ang kanyang pag-aalala. Sa kabila ng kanyang kagustuhan na hanapin ang Ibong Adarna, nag-aalangan siyang utusan si Don Juan dahil natatakot siyang mapahamak din ang kanyang bunsong anak. Gayunpaman, ipinilit ni Don Juan na maglakbay upang hanapin ang mahiwagang ibon at iligtas ang kanyang mga kapatid. Naghanda si Don Juan para sa paglalakbay at nagdasal sa Birheng Maria para sa gabay at kaligtasan. Nagtiis siya ng gutom at hirap sa kanyang paglalakbay, kumakain lamang ng tinapay na baon niya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nagpatuloy siya at nagpakita ng matibay na loob. Tiwala sa Diyos na makakamtan niya ang lunas para sa kanyang ama at mailigtas ang kanyang mga kapatid. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang matandang sugatan na tinulungan niya ng buong malasakit. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Si Don Juan ay nagdesisyon na maglakbay upang hanapin ang Ibong Adarna at ang kanyang mga kapatid. Nagdasal si Don Juan sa Birheng Inang Maria upang humingi ng gabay at proteksyon sa kanyang paglalakbay. Matinding hirap at gutom ang pinagdaanan ni Don Juan sa kanyang paglalakbay, ngunit nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Natagpuan ni Don Juan ang isang sugatang matandang lalaki na tinulungan niya ng may malasakit. Nagpakita ng labis na katatagan at pananampalataya si Don Juan sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang bunsong prinsipe na naglakbay upang hanapin ang Ibong Adarna at ang kanyang mga kapatid. Nagpakita ng katatagan, malasakit at pananampalataya sa kanyang paglalakbay. Haring Fernando, ang ama ni na Don Juan, Don Pedro at Don Diego na labis na nag-aalala at lumubha ang sakit dahil sa pagkawala ng kanyang mga anak. Matandang sugatan. Natagpuan ni Don Juan sa kanyang paglalakbay at tinulungan niya ng may malasakit. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kwento ay naganap sa iba't ibang bahagi ng kaharian, sa madilim na kagubatan at mga matatarik na daan na dinaanan ni Don Juan habang siya'y naglalakbay. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Binabagtas, tinatahak o dinaraanan, iginawad, ibinigay o ipinagkaloob, lumubha, lumala o tumindi. Masaklap, hindi magandang pangyayari sa isang tao, hayop o lugar. Mutya, mahahalagang tao, bato o perlas. Nakalimbag, nakatatak o nakaukit, pakumbaba. Pagpapakita ng kababaang loob, hindi mayabang. Tulutan, payagan o pahintulutan. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang pagtitiis at sakripisyo ay mahalaga upang makamit ang layunin tulad ng ipinakita ni Don Juan sa kanyang matiyagang paglalakbay sa kabila ng hirap at gutom. Mahalaga ang pananampalataya at panalangin sa mga oras ng pagsubok. Ito ang nagbibigay lakas ng loob at gabay sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang malasakit sa kapwa, tulad ng ginawa ni Don Juan sa sugatang matanda, ay nagdudulot ng kabutihan at nagpapakita ng tunay na kagandahang loob. At diyan nagtatapos ang ikalimang kabanata ng Ibong Adarna, ang paglalakbay ni Don Juan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.